So nakita po natin yung talinhaga na ginamit ni Jesus, yung ubasan. Sabi nga natin, kapag sinabi natin talinhaga, ito'y paggamit ng pangkaraniwang mga bagay o pangyayari nung panahon ni Jesus. At ang ginamit dito ay ubasan. So, alam natin yung Israel, may bahagi na disyerto. Pero may bahagi rin yan na kung tawagin natin ay mayaman sa lupa. Kaya nga kahit pa bago dumating si Jesus, ay may mga ubasan. May mga ubasan sa disyerto. Bahagi yun na kung saan yun ang ginamit ni Jesus para sa talinhaga ngayon. Hanggang ngayon may mga ubasan pa. Doon sa Israel, kahit na napakaliit na bansa, ay nag-i-export sila. Nag-i-export sila ng ubas sa ibang bansa. Ay biro mo yun, napakaliit ng Israel. Pero nakapag-i-export sila ng ubas. So bahagi ho. Kaya kuminsan naitatanungan natin, ay ano ba ngayon ang na-export ng Pilipinas? Anyway, makita natin na alin, yun ang ginamit na Jesus na alin. Yung mayroong may-ari ng ubasan at kumuha siya ng manggagawa doon sa kanyang ubasan. Katulad din siguro natin dito sa atin. Ang sa atin ay hindi ubas kundi palay. So, ibig sabihin, lahat ng kailangan sa ubas, anong kailangan dito? Bakod, yung tore, kasi naglalagay sila ng tore. Parang doon sa mga security guard ng malalaking lupa, para makita yung kalawakan noong ubasan, kaya naglalagay sila ng tore doon. Sa atin dito, palay. Mayroong may-ari ng palayan, ay pinapaupa yung palay. So, magkano ba ngayon kapag pinaupa ang palay? 30-70 baga o 40-60? O ano lang, tawag ito, binabayaran na lang. Pero kapag pinaalaga, binubuwisan na yun, So pabuwis, so isang hektarya, ang binibigay po sa amin kong pera na 15,000. Alan, ang kana? Pambako sa isang hektarya, pag nabenta nila, binibigyan kami ng 15,000, 15. So, yung may-ari ng ubusan, ng palayan, So, ang mabali ang bibili ng palay, ng magpapatrabaho, babayad ng patrabaho ay yung umuupa. And then 15,000 bawat bawat hektarya, So, yun, yung ganun din ang nangyari sa Ebanghelyo. Kaya lang yun, kasi may unang panahon percentage yun Ngayon ay may toka na pala ngayon 15,000, So, ibig sabihin, ang example na binigay rito ay alin, hindi nagbigay ng 15,000, Hindi nagbigay ng parte na para doon sa may-ari ng ubasan. Kaya, yun ang talinhaga na ibinigay. Kaya anong sabi noong ni Jesus? Kapag hindi ka nagbibigay ng, anong tawag yun? Bupa? Buwis. Kapag hindi ka nagbuwi ng buwis, sinasabi dito sa ubasan na alin, para lang maintindihan na, sa iba ko na ito, ipaalaga next time. Kaya yung paanyayan ay ganun ang idea. Pero yun, hindi sila tayo tumutukoy saan. Sinabi na Jesus. Kasi yun ay talinhaga na ibinigay niya sa mga punong saserdote at sa bayang Israel. Ikaw ay ang bayan ng Israel
ay pag-aari ng Diyos. Ano? So, ang mga namumuno, yun ang mga katiwala, no? O yun ang mga bumubuwis. No? Kaya nung sabi ni Jesus, hindi na kayo ang mga taong mga ngalaga niyan. Ano? Hindi na kayo yung bayan ng Diyos. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, sa mga Israelita, malakas sa kanila yung pagkaunawa na alin. Kami ang piniling bayan ng Diyos. We are the chosen people of God. Ano? So kapag hindi mo tinutugon yung panawagan ni Jesus, anong sabi niya? Hindi na kayo. Ano? Ngunit ano yung sinasabi ni Jesus? Kundi yung bayan na maglilingkod sa akin ng tapat. Ano? Yun yung bayan na magbibigay sa akin ng aking kaparte. So, yun ang paglilingkuran ng Diyos, yun yung magiging bayan ng Diyos. Kaya napakahalaga rin na may isa katuparan natin, yung ating pagkilos, no? Bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko, no? Bahagi ho, kaya kung minsan sinasabi ni iba, bakit tayo nahihirapan? Baka nga, sapagkat nakakalimutan natin ang Diyos. No? Sa term na ginamit ng Ebanghelyo, baka hindi natin ibinibigay yung parte na para sa Diyos. Kung papapasiyan natin, ay kung ang utos ng Diyos ay ano yung parte na para sa Diyos, kung sa 10 utos, hindi yung unang 3 utos. No? Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. No? So, wag mong gamitin ang pangalan ng Diyos ang walang kabuluhan. Magsimba ka kapag araw ng linggo at piyesang pangiling. So, dapat ibinibigay natin yung bahagi na para sa Diyos. No? Yung pagtugon natin sa pagtitiwala natin ang pananampalataya, nanawa, no? Ay wag nating, sabi nga natin, ay wag nating pagkaitan ng Diyos ng nararapat na pagsamba at pagkalinga, ano? Kasi yun ay para sa Diyos. No? Wag nating kalimutan yon. Or else, anong maliwanag na sinabi niya? Ano? Hindi na kayo ang magiging bayan ko. No? Kaya bahagi yun ng pagkilos, kung makikita po natin, no, ano yung implication nito? Sabi ko, yun, ano ba yung implication ng pagkaunawa na ako yung bayang pinili ng Diyos? No? So, maliwanag ko na kung saan ay alin, ay mayroong katatagan, ano? Ano yung bahagi na yun? Hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Very strong yun sa mga Israelita. No? Very strong yun sa mga Israelita. No? Pero sana maging strong din para sa atin. No? Hindi ako pababayaan ng Diyos. Bakit? Ibinibigay ko yung parte na para sa Diyos. No? So, bahagi yun na huwag nating kalimutan. Ano? Katulad ng sinabi natin, yung mapaanyaya na ibinibigay natin. Sabi ko nga, sa pamagitan ng pagtanggap ng mga sakramento, yung pagsimba, pag-araw ng linggo, so sana may isa katuparan natin yun, yun ay parte na para sa Diyos. Kaya kung minsan, ay nawawalan din tayo ng lakas, ng pagkaunawa at katatagan ng loob, kasi nga kung hindi tayo sigurado, hindi gawa ng Diyos. Alam natin ang Diyos ay hindi magpapabaya. Anong hindi tayo sigurado? Kung ibinibigay natin yung parte natin para sa Diyos. Kung ibinibigay natin yung parte natin na para sa Diyos, maliwanag ko yun. Hindi tayo pababayaan ng puong may kapal. Bahagi yun ng kanyang pangako, na kung tutuusin, ay ibinigay niya sa atin mula nung tayo ay naging kabahagi ng kanyang pagliligtas. Bilang mga alin? Bilang mga anak ng Diyos mula ng sakramento ng binyag. Kaya ito yung ipanalangin natin sa harapan ng puong may kapal. So, pag sumikapan natin na maibigay natin yung mga bagay na nararapat na para sa Diyos, ay bahagi yun kasi
Sabi nga natin, kung minsan sinasabi natin na, hindi ko naman nakakalimutan ng Diyos. Ano? O hindi ka natin nakakalimutan ng Diyos. Kailan alin? Latak na. Ano? Kung huli na lahat, tsaka lang natin nakakalimutan ng Diyos. Ano? Ang tawag na natin yung kuminsan na afterthought. Ano? Yung ano na lamang, kapag natapos na lahat, tsaka lang natin sabihin na, hindi, dapat hindi. Pag sinabi natin, binibigay natin yung kaparte ng Diyos, dapat una. No? Una. Kaya nga dun sa 10 utos ng Diyos, yung para sa Diyos, yung unang 3. No? Dapat inuuna palagi natin ang Diyos. Bahagi o yun. Tayo ay tulungan ng poong may kapal. Ano? At maliwanag rin yun na kung saan sa pagtugon natin, magkaroon tayo ng lakas kasi bakit? Hindi ko naman pinababayaan yung aking pagkilos bilang pagkilala sa aking katapakatan, sa aking pakipag-ugnayan sa Diyos. Ako ang bayang pinili ng Diyos.